mapagpalang hapon mga kapanalig. Ako po ang inyong kapanalig, Goy Lopez, ang kumpare nyo sa balat ng radyo. Nakamute si Ate Camille. Yes, Ate Camille. Ayan, Ate Camille, nakamute ka, no? Ayan. Habang inaayos ni Ate Camille ang kanyang mikropono, ayan, nawala na siya. And kasama niyo po ngayong hapon si Pare Koy. Ayan mga kapanalig, today is Saturday and gusto ko lamang din po kayong batiin ng Happy Easter mga kapanalig. At maraming salamat po pala sa mga nag-attend po ng ating Kapanalig Day ngayong araw na ito at palakpakan niyo po ang bawat isa. No? At ingat po kayo sa biyahe dahil ang ibang mga Kapanalig members po natin ay pauwi pa lamang po sila. Yes. Ayan, Ate Camille. Ayan, Pare Koy, naririnig niyo na ba ako? Yes, rinig na namin. Ayan. Magandang hapon po sa lahat ng ating mga tagapakinig at syempre batiin din natin Pare Koy, no, na Happy Kapanalig Day ngayong araw po. At syempre pasalamatan din po natin si Reverend Father Michael Jason Abaw sa kanyang spiritual talk kanina sa ating Kapanalig Day. Ayan. Maraming salamat po, Father, sa pagbibigay ng pagkakataon at panahon syempre sa ating mga Kapanalig members. At gusto ko lamang din pong batiin ang ating mga Kapanalig na nagpunta sa ating 55th anniversary ng ating stasyon, Radio Veritas 846. No, maraming salamat po sa pagbibigay niyo po ng panahon syempre at oras para sa mga programa. At sama-sama po ulit tayo next year. Diyan po nagtatapos ang ating programa. Isa pala. Tapos na agad. Ayan. Oo, Pare Koy, kamusta naman? Okay naman ako. Kanina pa ako namumblema sa buhok ko kasi parang hindi ko na siya naaayos. Okay lang yan, parang hindi naman nagagalaw ng hangin. Oo nga, buti na lang walang electric fan dito sa loob. But anyway, ay mga Kapanalig, no, sana po habang kayo po ay nakikinig sa ating programa, sana po kalimutan muna ang mga problemang pinagdaraanan dahil sa loob lang po ito ng isang oras, no, kaya gusto namin na kahit papaano kumalma ang inyong puso at isip sa programang ito. Siyempre, hatid po yan sa inyo ng Radio Veritas. Pero bago ang lahat, samahan niyo po muna kami sa aming pambungad na panalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming mapagmahal, patuloy ang aming papuri at pasasalamat sa iyong kagandahang loob sa amin. Ikaw ang nagbigay ng panahon, lugar at pagkakataon upang kami ay magkatipon-tipon sa programang ito. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong walang kapantay na pagmamahal sa amin. Naway gabayin niyo po ang bawat isa sa amin at gawing instrumento upang maibahagi sa kapwa ang bawat salita mo at naway patuloy niyong pagpalain ang bawat isa. Ibahagi naman natin ang Bible verse ngayong hapon mula sa Colossians chapter 3 verse 23. Whatever you do, work heartily, as for the Lord and not for men. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Kapanalig Hour. Ayan, at ito na po. Sige, Ate Koy. Oo. Ano nga ba ang ating merienda ngayong hapon? Ako, matagal-tagal na rin, ano? Simula nang huli tayong... Nakapag-usap ng merienda, nakita ko yung pagnipis ng ng iyong pisngi ngayong hapon Kita-kita sa... Naka-filter ba yan? Lalong lumalaki, Pare Koy. Alam mo, ang masarap na na merienda ngayon, ang ginataang bilo-bilo. Wow, ginataan. Pero siguro maghahalo-halo na lang, Pare Koy. Kasi medyo mainit ngayon. Kasi pero pag sa akin, pag mainit, masarap ang magkape. Hindi ko alam bakit masarap kumain ng mga maiinit pag mainit. Oo. May ugali talaga tayo mga Pilipino na kung kailan pa mainit, doon natin gustong-gusto uminom o kumain ng mainit na pagkain. Pero ito kaya, Pare Koy, ang ating kakwentuhan kaya ngayong hapon, ano kaya ang kanyang pinagkakaabalahan at ang kanyang merienda ngayong hapon. Naku, balita ko, busy rin to at isang empleyado ng gobyerno. Talaga naman nagbibigay din ng naglalaan ng kanyang oras para makapagsilbi sa simbahan at syempre makatulong sa ating community dito sa Radio Veritas. Ready na po ba si Sister?
Ayan. Welcome na po natin si Sister Fidela M. Tan. Magandang hapon, Sister Fidela. Magandang hapon po, Sister. Magandang hapon. Ayan. Asan na si Sister? Ayan. Nakikita mo ba kami, Sister? Ayun, si Sister. Nakita ko na. Thank you, sir. Ang ganda ng background ni Sister, ha? Oo. Sister, ano po ang iyong nickname? Bobot. Bobot po. Ate Bobot na lang itatawag namin sa iyo na sister, no? Okay pa. Ayan. Ate Bobot, kamusta naman po? Meron ka po bang gustong batiin bago po tayo mag-upisa sa ating pag-uusapan ngayong hapon? Gusto ko pong batiin ang mga kasama ko sa San Isidro Labrador Parish sa Pasay, where I serve, and mga ka-office mates ko naman po sa Commission on Audit. Si sister po ay taga-COA, no, sister, no? Opo. Kamusta naman po ang iyong trabaho, sister? I am soon retiring from the service after almost 43 years. Wow! Matagal, ang tagal po, ano? Opo, kung gaano po ako katagal sa serbisyo sa gobyerno, ganun din po ako katagal na nag-serve sa aming simbahan. Ay, wow. Maganda po yan. Opo, maganda po yan, Ate Bobot, no? Kasi napagsasabay-sabay niyo po ito. Opo. Ito po, unang tanong natin kay Ate Bobot o kay Sister Fidela, no? Paano po kayo naging bahagi ng Kapanalig community? That was in 2000, before 2010, yung parish priest namin, Monsignor Lorica. There was a visitor from Caritas, from Veritas, who came in and nag-request sila ng pledge. Yung 846, yung amount ng annual pledge, doon po yung ano nila. So, doon po nag-start yung aking knowledge, yung pagsuporta sa Veritas 846. Pero ikaw po, Ate Bobot, matagal ka na pong kapanalig listener po. Opo. Kasi po noon, yung sa gabi po, yung aming radyo, kahit kami bukas yan. And usually, doon kami sa Veritas 846 nakikinig. Kasi pag umaga, di ba, meron yung morning praise, yung rosary, and then yung ng St. Paul's, yun po yung aming mga pinakikinggan po. Alam mo, Ate Camilo, nakakatuwa talaga yung mga kapanalig natin, no? Kasi pag nakatutok talaga sila sa Veritas, wala talagang off yung kanilang mga radio. Totoo yan, pare Koy. Simula umaga, madaling araw, hanggang alas 12 ng gabi, ano? Ang pahinga lang talaga ay tulog pag natutulog sila, ano? Yes. Kaya nga nagtataka ako, bakit, ang tibay ng mga battery ng radyo nila, ano? Alam mo kung bakit? Kasi gawang Veritas yan. Dito rin kasi sila bumibili. Kaya naman ikaw kapanalig, bumili ka na ng pangalawang radyo mo para at least may reserba. Oo. Ito naman, Ate Bobot, ano po yung mga natutunan po ninyo sa ating community upang mas lalo pong lumago ang inyong pananampalataya sa Diyos? At mas lalo po kayong maging aktibo po? Okay. Yung importance nung caring for one another. Sabi nga sa atin, we should love one another as sabi ni Jesus Christ, we should love one another as I have loved you. At saka yung pagiging bukas palad, yung generosity, yung kahalagahan na nakita ko na radio is one of the medium na we can reach out, lalo na dun sa mga kasama natin na busy, and yung mga, kasi na-observe ko po na marami, hindi lang sa sarili ko, no, na minsan marami tayong hindi nalalaman tungkol sa ating pananampalataya. Through the mass media, natututo tayo. Kaya napakalaking halaga ng ng ginagampanan ng Radyo Veritas para sa ating mga kapanalig, no. Tama. Kasi katulad kay Sister, busy siya, no, dahil siya po ay isang kayo po ay lawyer po ba, Sister? CPA lawyer po ako. Okay. Oo, 'di ba? Talaga namang naisisingit pa ni Ate Bobot ang Kapanalig community o ang Radyo Veritas sa kanyang hectic schedule, pare Koy.
Pero dyan, oo, Ate Camille, tama ka dyan. Ate Bobot, di pag nasa work ka po, kayo po ay nagsiserve din dyan. Sa work? Opo. Yes po. Kasi member din po ako ng liturgical ministry ng chapel. Meron po kaming chapel sa opisina, and also I am a member of the Religious Affairs Committee na nag-take charge ng management ng aming chapel. Alam mo kung bakit ko nalaman yan, Ate Camille? Kasi dyan ako dati nag-OJT. Dyan sa COA. Oo, kaso hindi ko natapos. Baka nagkita na kayo ni Ate Bobot dati. Nasa ano ako nun Ate Bot, accounting department. Ayan, sana hindi ako pahanap. Anong year? Secret. Chat ko na lang sa'yo, Ate Bobot. Kasi pagalitan ako, hindi ko na natapos. Pero alam ko, nagpaalam naman ako na hindi na ako magtutuloy sa aking OJT. Ayan. Ayan, Ate Camille, meron ka bang mga gustong itanong kay Ate Bobot? Oo, sige, medyo puputulin lamang natin, pare ko, dahil tayo ay mag-commercial muna. Ano? Yes. Oo. Panalig Hour. At muli po tayo nagbabalik, mga kapanalig, at ikaw kapanalig ay nakikinig pa rin sa Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Kasama nyo pa rin po ang inyong kumpare sa balat ng radyo, Parikoy, at your service. Ako, Ate Camille, bago natin balikan si Ate Bobot, batiin po muna natin ang ating mga kapanalig na nakikinig ngayon sa kanilang mga talapihitan. Magandang hapon, kapanalig, at lalo na po sa mga kapanalig natin na nanonood naman sa Veritas TV, Sky Cable Channel 211. Ayan, kamusta po ba ang aming mga itsura dyan, mga kapanalig? Kami po ba ay mukha bang artistahin or parang hindi naman? Sabi niya, parang hindi naman. Pare ko, batiin din natin ng magandang hapon na ating mga tagapakinig o ang ating viewers sa ating Facebook Live, lalong-lalo na ang mga nakatutok po sa ating Kapanalig community page. Ayan, pabangkin ko na, pare ko, ha. Magandang hapon. Syempre kay Tita Amor Mantele, mapagpalang hapon daw. Kay Sister Gemma Villones, kay Sister Magdalena Martin, at kay Sister Mila Monticalvo. Ayan, magandang hapon po na sa ating mga kapanalig. At syempre, dito naman tayo sa Facebook page ng DCRV 846. Magandang hapon kay kapanalig Emily Pandong, Benedict Apaglinawan, at kay kapanalig Eulalia Soberano. Ayan, magandang hapon, Soberano, siguro nanay ito ni ni Liza, Soberano. Ang dami kong segue ngayong hapon, kapanalig. Pasensya na kayo, kapanalig, medyo namamalat ang aking boses kasi sinigi ko kanta. Kasi medyo hindi tayo kumanta ng mga nag-concert ka ata, pare ko. Kasi birthday ng aking mahal na pamangkin. Kaya naman sabi niya, Tito, kanta ka naman. So ako naman kumanta. Nalimutan ko na may program kinabukasan. But anyway, ayan, Ate Camille, paano nga ba sumali sa ating kapanalig community? Maaari po kayo mag-text ng inyong mga detalye. Ayan, i-text lamang po ang inyong full name, address, contact number, birthday, civil status, at kung saang parokya po kayo nabibilang. At isend lamang po sa mga sumusunod na contact numbers. Para sa ating Smart or TNT subscribers, maaari po kayong mag-text sa 0998-588-3660. Para naman sa Globe or TM subscribers, maaari po kayong mag-text sa 0917-621-1902. At kung ikaw naman po ay nasa ibang bansa, maaari kang mag-email at sundan lang po ang pattern ng full name, address, contact number, birthday, civil status, ayan, at ang inyong parokya. I-email lang po yan sa veritas.kapanalig@gmail.com. Ayan, at para naman sa mga kapanalig natin na nais magbigay ng kanilang pledge of support para sa ating kapanalig community, pare ko, sa mga naghahanap po ng GCash account, ano nga ba ang GCash account ng Kapanalig? Ayan ang ating GCash account sa mga nakikinig po sa kanilang mga talapihitan. Ilabasan po ang inyong mahiwagang ballpen at malaking papel. Sundan po ang numerong ito. I-type lang po or isulat ang
0998-588-3660. Ulitin ko po kapanalig, 0998-588-3660. Yan po ang ating mobile number or mobile account o account number sa GCash, at ang ating account name naka-address po yan sa name ni Ma'am Apple Ann Estrella. Siya po ang ating kapanalig head. Speaking of ating kapanalig, no, batiin din po natin ang ating mga kapanalig coordinators na magkakasama ngayon, no, na nasa third floor, no, kasi sama-sama yun kasi tuwing every first Saturday of the month. Ay magandang hapon po. Siyempre sa panguna po yan ng ating kapanalig head, Ma'am Apple Ann Estrella. Meron pa ba tayong mga sa mga kapanalig naman po na gusto magpa-schedule para sa ating Pledge on Wheels? Paano nga ba ito, Ate Camille? Yes, mga kapanalig, maaari po kayong tumawag o mag-text sa inyong mga kapanalig coordinators para po kayo ay may schedule po at mapuntahan sa inyo, kanya-kanya po ninyong tahanan. Siyempre, yung schedule po yan natin every day. Ayan, may mga respective schedule po tayo every day. Ano-ano nga yun, pare boy? Ayan ang ating Monday, and wala po yung schedule ng mga kapanalig. Pero ang ating Tuesday, ang araw po ng mga pupuntahan, ito po ay ang Antipolo, Marikina, Montalban, Cainta, Taytay, San Mateo. Pag Wednesday naman po, ang schedule po natin ay nasa Las Piñas, Alabang, Muntinlupa, Parañaque, Cavite, at Laguna. Sa Thursday naman, kapanalig, tayo naman po ay nasa Makati, Taguig, Pasig, Mandaluyong, Pasay, Manila. At tuwing Friday naman po, no, thanks God it's Friday, ang Radyo Veritas po ay nasa Quezon City South, Caloocan South. At pag Saturday naman, Ate Camille, nasaan naman po tayo? Yes, tayo naman po ay nasa Bulacan, Navotas, Malabon, at Valenzuela. Ayan na, Ayan na mga kapanalig, sana napakinggan nyo po ang inyong lugar at dun po kayo magpa-schedule para mapuntahan po kayo ng ating mga kasamahan dito sa Radio Veritas. At kung paano po magpa-schedule, tumawag lang po kayo or mag-text sa mobile number 0998-588-3660. At kami po mismo ang pupunta po sa inyong mga tahanan para at least na makamusta rin namin kayo mga kapanalig. Kasama po ng mga kasamahan dito at sa kapanalig community. At tandaan mga kapanalig, pahabol ko lang pare ko yan, sa lahat po ng mga magbibigay ng kanilang pledge of support sa ating kapanalig community ay tayo sa inyong mga kapanalig coordinators lamang po magbigay ng information at manghingi ng acknowledgement receipt para po kayo ay magkaroon ng freebie items. Para mapadalhan din po namin kayo ng token, no? Ito po ay pasasalamat po ng kapanalig at ng stasyon para sa inyong walang sawang suporta at pagtulong po sa DZRV or sa Radio Veritas Foundation. Kaya po sa mga nais po magbigay ng tulong, kami po ay bukas palad pong tumatanggap para sa ating foundation dito po sa Radio Veritas. At eto na nga Ate Camilo, balikan na po natin ang ating magandang bisita ngayong hapon live via Zoom, si Ate Bobot. Ayan, Ate Bobot, magandang hapon. Nakamute ata, Ayan, nakamute si Ate Bobot. Magandang hapon Ate Bobot. Pasensya na Ate Bobot at medyo marami po ang aming adlib ngayong hapon. No? Panigurado maraming nag-aabang kay Ate Bobot. Okay. Oo. Ito po Ate Bobot, ang ating kasunod na katanungan, paano po ba kayo nagsimula bilang isang tagapaglingkod po ng simbahan? That was in 1981. Pero bago noon, talagang pag nakikita ko yung nagsiserve sa mass, lalo na yung lector, commentator, lagi kong naiisip, sana isang araw maging ganun din ako. And yung kagustuhan kong yon nangyari in 1981, where a friend of mine ay nag-celebrate ng birthday, nagsiserve na siya doon sa simbahan. So, tinanong ko siya, paano ba ako makakapasok? So, isinama niya ako doon sa first meeting, and after that first meeting, may assignment na ako kaagad. So, yung po doon nag-start, lector, tapos naging member ng choir, and then nagkaroon ng different assignments and as officers of the different
And naging coordinator rin po ako ng Pastoral Council. Po. Na maging aktibo sa simbahan. Ayan, no? Nakamute pala ako. Okay. Oo, inaantay ko yung mo, pare ko eh. Nagugulat ako ba't di na kayo nagsasalud. But anyway, ayan, tanong ko lang, no, Ate Bobot, kayo po ay matagal na po nag-active o matagal na kayong aktibo sa simbahan, bata pa lamang kayo, no? Sino po yung nagbigay sa inyo ng influence? Yung pagiging ko is yung about the faith, yung mother ko. Nalala ko yung mother ko, every Sunday yan, kailangan kaming lahat sama-samang magsisimba. So yun ang naging malaking influence sa akin, yung about our faith, no? Noon, nag-aaral ako noon kasi sa Malate Catholic School. So may instances na we are required to go to mass doon. Yung may assignment kami, may schedule. Pero kahit na ganun may schedule, kailangan pa rin kasama ko yung mga kapatid ko at mother ko na magsisimba kami dito sa aming parokya. Diba, no, napakahalaga talaga, Ate Camille, no, ng nakikita ng bata na, alam mo yung mga busy yung kanilang magulang or yung nagpupunta sa simbahan every Saturday dahil hanggat sa pagtanda, alam mo yung maaalala at magmadayon, madadala. Oo. At saka maganda na bata pa lang, pinapractice na natin. Kasi ang mga bata, Ate Bobot at Pare Koy, napakahirap nilang dalhin sa simbahan dahil syempre wala pa yung focus nila. 'Di ba? Malikot. Pero may nabasa ako, Pare Koy, na kahit ganon, despite of that, kailangan pa rin talaga nating dalhin ang mga bata para din masanay sila. At alam mo yun, hanggang pagtanda, makasanayan nila. Oo, tama yan, Ate Camille. At saka malaking challenge din po ito na sa generation ngayon, no? Kung paano ipapakilala sa mga kabataan ang simbahan at sa Jesus para mas lalo tayong mapalapit sa Kanya at tumibay ang ating pananampalataya, no? Kaya naman sa ating mga next episode ay tatalakayin natin yan, Pare Koy. Balik tayo kay Ate Bobot. Ate Bobot, sa kabila po ng inyo pong pagiging isang aktibo sa iba't ibang ministry po sa simbahan, meron po bang pangyayari po sa inyo pong buhay na talaga pong nagpasubok po ng inyong pananampalataya? Maaari niyo po bang ma-share po sa amin? Merong time na bata pa ako noon no? I was preparing for marriage, pero hindi natuloy yon. Yung husband to be ko namatay 1 week or 2 weeks before our church wedding. And yun ang naging parang na talagang yung time ko na i-devote ko na. And doon ko nakita yung support ng mga kasama ko sa simbahan na at sila yung malaki ang naitulong sa akin during that time, na yung moral support and yung na andoon sila. Medyo kakaiba yun, no, Ate Camille, no? Oo, nabigla din. Din ako. Ilang taon po kayo noon, Ate Bobot? 23. 23. Okay. Pero buti po, Ate Bobot, no, hindi ka po yung parang question si Lord sa mga nangyari at hindi ka nagpatuloy sa mga activities mo sa simbahan sa kabila ng, alam mo yun, ng ganong sitwasyon ng iyong buhay. Oo. Hindi rin naman na meron time na nagpo-question na bakit nangyari, pero dahil nga sa mga advice, sa moral support na ibinigay ng mga kasama ko sa simbahan, yung aming parish priest noon, yung kasama na yung mga nakatulong po yon. And doon po ako talaga nag-focus doon sa mga activities namin sa
Okay. Pero ikaw, Ate Bobot, no, ikaw po ay matagal na po sa simbahan, ikaw po ay nagtatrabaho, pero hindi pa rin nawawala yung iyong oras at panahon sa pagdilingkod sa ating simbahan. No? Ano po ba ang kahalagahan sa iyo o ibig sabihin ng pananampalataya at misyon sa simbahan? Talagang napakahalaga po noon. Kaya talagang yung every time na merong talks, yung mga formation, nakita ko po yung kahalagahan noon. Kasi nakikita ko po na marami sa atin na nagsiserve sa simbahan na kulang pa rin yung pananampalataya. Ako po, every time I attend ay formation o uma-attend ako ng catechesis, after that, sabi ko, ay marami pa pala akong hindi alam na kailangan patuloy ko itong i-develop or patuloy akong pa ng mga ganong talks or mga formation. Ayun, no. Mga kapanalig, no, marami pa po tayong mga katanungan kay Ate Bobot, pero sa pagbabalik po yan ng ating programa. Panalig Hour. At ikaw pa rin, kapanalig, ay nakikinig sa Radyo Veritas 846, ang radyo ng simbahan. At kasama nyo pa rin po ang inyong kumpare sa balat ng radyo, Pare Koy, at your service. At ako po ang inyong lingkod, Camille Mongcal de la Cruz. Magandang hapon po sa mga nakatutok pa rin sa kanilang mga talapitan at syempre sa Sky Cable Channel 211 at sa mga kapanalig natin na nakatutok sa kanilang mga Facebook Live. Magandang hapon po. Ayan, may nagtanong sa akin, Ate Camille, nag-chat na sino daw po yung nagbigay ng talk kaninang umaga sa ating Kapanalig Day. Ang nagbigay po ng talk, no, si Father Michael Jason Abaw. Ayan, siya po ang nakasama natin ngayong first Saturday of the month. Kaya naman, Kapanalig, na sa mga may oras dyan, next month, sana po ma-experience nyo po yung saya at yung makita nyo po yung mga kasamahan nyo po rito sa Radio Veritas Kapanalig Community. Ito, Pare Koy, balikan na natin si Ate Bobot. May katanungan lamang ako, may additional lang ako. Okay, sige. Yes, Ate Bobot, bilang isa pong CPA lawyer na nagtatrabaho po sa gobyerno po at isang aktibong member po or aktibo po sa simbahan, paano po ito naka-apekto po sa inyo pong daily work, ang pagiging isang aktibo po sa simbahan? Hindi naman kasi usually nagsiserve ako nagsiserve morning bago and usually meron akong time na makapag-serve ang assignment ko usually in the morning. Nakakapag-serve ako bago pumasok sa sa opisina. And yung 8 to 5 or minsan more than nag-overtime, pero hindi naman siya naging sagabal sa aking work, no, na pag-aanuhan ko rin naman. Minsan merong activities, meron nga noon, there are times na meron akong activity na nagko-conflict doon sa kaya minsan I have to make a choice kung alin yung bibigyan ko ng pero most of the time naman naiaayos yung schedule. Nakatawa si sister or si Ate Bobot, no, kasi Ate Camille, no, meron talaga siyang time management, no, para at least lahat ng mga tasking niya magawa niya pa rin at hindi maabala yung mga priorities niya rin. Tama. Isang magandang halimbawa si Ate Bobot sa ating mga kapanalig, na kung tayo ay may gustong gawin, lalong-lalo na ang magsilbi sa simbahan, talagang mabibigyan natin ito ng oras, kapag gusto talaga natin gawin ng isang bagay. Ito po, Ate Bobot, nabanggit po ninyo kanina, na kayo po ay malapit na po mag-retired po sa inyo pong work. Opo, maaari po ba ninyong i-share po sa amin o maaari po ba namin malaman kung ano po ang inyo pong magiging plano po? Kayo po ba ay mag-full-time po na tagapaglingkod sa simbahan? Kasi mas marami na po kayong time. At baka mamaya imbitahan tayo, no? Patuloy pa rin po ako magsiserve sa sa simbahan. Amen. During
Kasi ang ano nga naalala ko madalas pag may ini-invite kaming mag-serve sa simbahan, ang laging sinasabi wala akong time. Tapos parang kapag nag-retire na from the service o hindi na nagtatrabaho, doon lang maiisip na ngayon may time na ako. Pero mas maganda na maging natin na sa bagay minsan kasi yung family ang nagiging kung may family, may trabaho, and then, yung sa akin, very supportive naman ng parent, ang mother ko noon sa mga activities. So, hindi ko naging ang family sa aking pagsuserve. Ayun. Ate Bobot, bago matapos po yung ating programa, meron ka po bang mensahe sa mga kapwa nating nagsiserve sa simbahan? At sa ating mga kapanalig members na nakikinig po ngayon, ano po ang iyong magandang mensahe po sa kanila? Maganda po na kapag let us try na makapag-serve in any other way, in any way. Pwedeng hindi ka naman lector, pero pwede kang andun sa background, pwede kang maging member ng mga different ministries, greeters, MBG, maging EMHC, and then or yung sa social services na yun pwedeng maglaan ng oras para doon. And ang po kasi yung isang mahalagang natutunan ko during the talk of Bishop Pabilio, yung ni Bishop during his term, yung stewardship, yung importance of sharing our time, talent, and treasure. So yun ang isang mahalagang na dapat nating we have to share our time, talent, and treasure to give back to God, no? Yung balikhandog, no? Napakahalaga nun kasi everything that we have came from God or comes from God, and kailangan i-share natin whatever blessing we receive sa mga kasama natin. Yun po. Ayan, amen. Maraming salamat po Ate Bobot sa iyong magandang mensahe para sa ating mga kapanalig listeners at syempre sa ating mga kasamahan din po sa simbahan. Isang paalala po yan kay Ate Bobot. Ate Bobot, meron ka po bang gustong batiin bago tayo magtapos sa ating programa? Gusto ko pong batiin ang aking mga kasama sa San Isidro Labrador Parish, ang aking mga kasama sa opisina. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ayan. Muli maraming salamat Ate Bobot sa pagpapaunlak po sa amin na kayo po ay makakwentuhan sa ating programang Kapanalig R at naway kayo po ay makasali po o maka-attend sa ating Kapanalig Day every first Saturday of the month. Oo. Isang karangalan po sa amin ng Ate Bobot na nakasama ka namin ngayong hapon. Oo. Thank you po. Ayan, nakasama po natin si Sister Fidela M. Tan live via Zoom or aka Ate Bobot. Doon kasi siya mas kilala. Ikaw, Ate Camille, kamusta ang ating pag-uusap ngayon? Buti hindi ka nahirapan ngayon sa ating internet. Oo, hindi naman masyado, pare ko. Alam mo, natuwa lang din ako kay Ate Bobot sa kanyang na-share sa atin at sa ating mga kapanalig na nakikinig ngayon. Dahil despite ng kanyang trabaho na time-consuming, ay talaga namang naiba-budget niya yung kanyang oras sa paglilingkod sa Panginoon. At may mga naranasan man siya o napagdaanan siya sa buhay na mga pagsubok, pero sa kabila noon ay patuloy pa rin talaga lalong mas lumalim kumbaga ang koneksyon niya o ang kanyang pananampalataya sa Panginoon. Amen. Ayan, Ayan. Mga kapanalig, sana marami po kayong natutunan ngayong hapon sa programang Kapanalig R. At syempre, bago po magtapos ang ating programa, nais lang din po namin kayong pasalamatan sa walang sawang pagtulong sa ating foundation, sa Radio Veritas, lalo na po sa ating mga
pag-support po sa ating mga proyekto rito na sa Kapanalig Community. Sana po Ayan, pare ko, maaari daw po ba nating i-flash uli kung paano makapagbigay o makapag-abot ng kanilang pledge of support sa ating mga bank accounts naman. Okay, sige. Kasi hindi natin nabanggit kanina. Okay. Ay, magandang hapon muna kay Kapanalig Hilario Chan, Sari Gayat, at kay Kapanalig Bambi. Okay, flash na natin. Ayan, para sa ating bank details po na account name, DZRV Radio Veritas Foundation Incorporated. Ang Metro Bank po natin, 0763-0762-70210 sa BDO, 001-6300-11876 sa BPI, 0213-325191 at sa PNB, Ate Camille. At sa ating PNB account number, 105-910-013-091. At sa ating Union Bank, 0004-8001-9393. At mga kapanalig, kung hindi po ninyo ito na naisulat o na-jot down, maaari po kayong tumawag palagi sa inyong kapanalig coordinator. At sa mga nakapag-deposit naman po ng kanilang pledge of support, maaari po ninyo itong isend sa ating Kapanalig community page o sa email address na veritaskapanalig@gmail.com para po ma-acknowledge po ang inyong deposit or pledge of support at mabigyan po kayo ng freebie items. Ayan, maraming salamat Ate Camille. At kami po yung magpapaalam na mga kapanalig. Susunod na po ang programang CFC Kapit Lang. Ayan, makasama niyo po yan si Sister Berry, si Brother Jeremy, and Brother Jackie. Ayan maganda yan At eto na nga, Ate Camille, meron ka ba mang gustong ihabol para sa ating mga kapanalig announcement? Ayan mga kapanalig, abangan po ninyo ulit ang susunod na Kapanalig Day sa May 4. Kung ako ay hindi nagkakamali, May 4, first Saturday of the month. Wala namang iba, Ate Camille. Okay, sa kapanalig po natin ang ating GCash account po ay 0998-588-3660. Ayan. Pwede nyo pong i-scan sa mga nakatutok po sa kanilang mga screen sa Facebook at sa Veritas TV. Itutok nyo lang po ang inyong cellphone at camera dyan at lalabas na po ang mga information dyan. Kaya naman, kapanalig, maraming salamat po sa pagtutok sa programang Kapanalig R. Ate Camille. Ayan, maraming salamat po. Muli ako po yung lingkod, Camille Mongcal de la Cruz. At ako naman po ang inyong kapanalig, Koy Lopez, ang kumpare nyo sa balat ng radyo na nagsasabing hinga lang ng malalim. At because every gising is a blessing. Ang galing. Ayan, maraming salamat kapanalig. Subayin nyo po ang katotohanan. Kapanalig Hour. Panalangin kay Sumuki. O mapagmahal at makapangyarihang Ama, sa pamamagitan ng anghel